Ayan, so last round po ito ng tournament. Blitz lang po ito na nilaruan ng anak ko babae na si Jade. So, tulad niya sa nakaraang video ko, ready na siya maglaro ng chess. Masaya daw siya. Kaya eto, tuturuan ko lang po siya at i-train. Ngayon, gusto ko po kayong ma-guide sa pag-train ng bata. Kaya ipapakita ko yung vlog. Kung titingnan nyo po, ayan, yan lang po yung level niya. Tingnan nyo, nagtulak po siya ng pawn sa gilid, age 6 agad. Medyo may idea na siya ng pag-develop ng piyesa. Tingnan nyo, linabas yung kabayo niya. He's preparing for castling. O nag-d6 siya para makalabas yung bishop. So medyo alam niya na yan. Kasi nung bata pa po siya, nung 6 years old pa lang po siya, tinuruan na namin siya mag-chess. Tinuruan ko siya for a while. Kaso naramdaman ko talaga na ayaw. Na tipong umiyak pa po yan. Nakikiusap na ayaw niya maglaro ng chess. Kaya tinigil ko po kasi ako po ayoko talagang pilitin sila. Gusto ko masaya sila sa ginagawa nila. Kaya hindi ko tinuloy. Ngayon, just recently, nagbago yung feeling niya, masaya na siya. So ayan na po, tingnan nyo. So ito po yung level niya ngayon at magsisimula ako sa training niya na ganito yung level niya. So tingnan nyo, nag-develop ng bishop, nag-pin, marunong, inatake, umatras, minintay niya yung pin. Diba? So normal lang, oy tumitingin pa sa kalaban, no. So nag H3, yun, may threat kasi siya talo. Naintindihan niya yung idea ng pin na nakapin po yung kabayo na pag kinapture yan babagsak reyna. So far at least naintindihan niya yung ganyang idea, no. So okay pa yung kanyang laro, medyo naintindihan niya. Yung kalaban niya magaling din, o bata lang din yung kalaban niya. So nag G4, naintindihan persado yun para hindi masira pong structure. So kinapture ni Jade yung kabayo. Ayan, umatas naman yung bishop. Tapos inatake siya. Inatake, atakador po yung puti, pero kinounter ni Jade, in-stop by playing H5, no. Tapos pumasok yung kabayo, lumakas yung kabayo ni Jade. So medyo maayos, nakakaintindi. Medyo tumitingin na po siya sa huling tira ng kalaban. Kahit pa paano nag-iisip na kung ano yung threat ng kalaban. So hindi siya ganun kasimple lang na nagbablunder, no. So umatras, ayan. Tapos atakin siya, ayan, inatake, pero in-stop niya na naman, no. Oo. Medyo kahit pa paano yung pagkakaintindihan na talaga sa laro, maayos na. Mahina pa pero maayos na. Kasi yung posisyon na ito, okay siya dito sa tingin ko. So ayan, nag-iisip siya kung anong plano niya and he decided to go C6. Yan, very important yung break na yan, para magkaroon ng konting space sa queen side. Na actually nagulat ako na nakita niya yan. Ang expect ko magagalaw lang siya ng reyna. So kinapture, of course binawi. So tamang development yung ginagawa. Okay, so tingnan po natin kung ano pang gagawin ng kalaban niya. Nag-iisip yung kalaban niya. Pareho silang mabilis na konti tumira actually. Grabe yan, si PD Master Jimson Bito. Isa po siya sa head coach ng Double Bishop JCHS Academy po yun sa Thailand. Nilabas yung bishop, inatake po yung pawn sa D6 pero may depensa naman na reyna. Tapos ayun, nakita ni Jade. Bumilib ako kay Jade nung nakita niya yun. So naghahanap na talaga siya na threat. Anong meron? Di ba pinipin niya po yung kabayo sa tore? Mapipilitan tuloy bumalik yung bishop para depensahan. So sabi ko, marunong yung anak ko May pinagmanahan. Malas sa nanay kasi yung nanay niya magaling sa chess Ako pogi lang kaya yan, pretty yung anak ko na yan, manay itsura. So ayun na nga, umatras, dumipensa. Tapos nakita niya pa yung chess player yung anak ko. May kain sa bishop, bagsak yung kabayo. Pero dito, nag-isip yung anak ko dyan Na-excite ako. Sabi ko, magaling ba tong anak ko na yan? Tingnan natin, ayan, mapapatayo pa. Kasi pwede niya kainin yung bishop gamit yung rook. Bagsak yung kabayo. Pero hindi! Kinain niya yung Yoka baby. Nagulat ako doon, biglang lumamang ang puti dahil napakalakas ng kabayo niya, pinalit niya. Ng bishop niya, pinalit niya sa kabayo. Sa position na to, medyo mahirapan siya. Lakas ng bishop niya na itim, pinalit niya Pero kahit pa paano, naintindihan niya. Ayan, nag-develop siya ng reyna. Yung kalaban marunong din, no? Alam niyo, threat ng kalaban, magro-rook B7, kaya nilagay yung bishop doon. Ngayon, dito, mahirap ang position ni Jade, pero nakita niya yung tingin kong best move. Ayan, which is, ayan na po, D5, mag-create ng space sa gitna. Nakita niya yan, nagulat ako nakita niya. So, pagka takes, kinapture yan, of course, kinapture din, ayan Tapos, inatake yung reyna niya. Dito, nabilib na naman ako. Kasi, dito kahit pa paano, yung reyna kasi na yan, dumidepensa sa pawn sa D5.
Make win sa F3, atakado yung pawn eh. Hindi ko lang malagyan ng arrow. Pero inatake rin niya. Siyempre, pasado ka gumalaw. Pero ginalaw niya lang somewhere na nidepensa niya yung pawn sa A5. May counterplay pa sa bishop. Binigay niya yung pawn sa D5. That is a very nice move. Kasi counterplay na po yan. Which is nakita niya. So, ang counterplay kasi medyo kahit pa paano advance na konti yun. Kasi more on attack and defense na tayo. Pero yung counterplay matindi na. Ayan na nga. Hindi nakita na kalaban. Kinain yung pawn. Nalibre yung bishop. Anyway, kahit gumalaw yung bishop na itim doon, makakain niya yung pawn sa C2 eh. Kaya hindi gumalaw. Ang malupit, nag one piece up si Jade. Ayan, sabi seryoso siya. Ang focus ng anak kong babae. So, excited ako. Kaya abangan nyo po talaga. Daily vlog. Inatake yung reyna niya. Ayan, daily vlog tayo. Pakikita ko yung mga training na gagawin namin. Sa ganitong level, papalakasin natin tong anak ko na to. So, kinapture niya, 8 years old na po si Jade. 8 years old. So, nag-start siya mag-chat 6, tumigil siya. Ngayon, magtataka kayo, Coach, totoo ba? Hindi yan nag-aaral? Bakit ganyan? May tira na kahit pa paano sa isang bata na hindi naglalaro. Kasi po, the past 3 months, nakumbinsi namin siya na maglaro siya 2 games per day. Wala siyang aral, pero maglalaro siya 2 games per day. Ayan, mamati niya na. So, wala siyang aral, pero maglalaro siya 2 games per day. Ang naging problema nga lang dun kasi, after 2 games niya, kahit pilitin na maglaro, ayaw na, umiyak pa rin pag pinipilit. So, okay, at least naglalaro 2 games. For at least more than 2 months na ganun siya. Hindi naman consistent, pero pag may time talaga, siguro sa isang linggo, nakakasampung laro siya. At least, ganun. So, kaya nagkaroon po siya ng ganyang instinct. Kaya ako, ang sinasuggest ko talaga sa mga may magulang na gustong mapagaling yung anak, unang-una dapat mapalaro niya regularly. Gawa ko ng iba't ibang style para mapilitan silang maglaro o maingganyo sila maglaro. Kasi kami binabayaran ko yan para maglaro. Ayun, nawala na. Anyway, muli ito po yung Coach Pini Master Daniel Causo. Abangan niyo po yung mga susunod na vlog namin. Everyday training na gagawin para mag-master level yung batang yan. Maraming salamat sa support. God bless. Thank you.